Noong 2006, si Heather Kwan ay isang 21 anyos na estudyante sa kolehiyo na nakatira sa maliit at tahimik na bayan ng Desert Hills sa Arizona. Mula pa sa kanyang kabataan, kilala si Heather bilang taong laging handang magbigay ng pagkakaibigan sa mga taong higit na nangangailangan nito. Yun bang mga taong may dinadala sa kalooban o tila nakalimutan na ng lipunan? Kaya naman nung siya ay nagdadalaga, madalas niyang ginugugol ang kanyang mga weekends sa pagboboluntaryo upang maglaan ng oras para sa mga kabataang kapos sa pagkakataon. Ito rin ang dahilan kung bakit niya pinapangarap na mag-aral sa law school at maging isang defense lawyer. Dahil gusto niyang magbigay ng propesyonal na tulong sa mga taong desperadong nangangailangan nito. Naninirahan siya sa isang inuupahang bahay kasama ang kanyang kasintahan na si Ryan Waller, isang 18 taong gulang, isang estudyante at masidhing mahilig sa mga baril. Nang taong ding iyon, nagplano ang magkasintahan na bumisita sa ama ni Ryan na si Don sa mismong araw ng Pasko. Pagsapit ng ika-25 ng Disyembre, naghanda si Don ng hapunan para sa dalawa at inaasahan na darating sila. Ngunit hindi sila sumipot. Sinubukan ni Don na kontakin ang dalawa, ngunit hindi rin sila maabot. Doon na siya nakaramdam ng matinding kaba. Tila hindi kasi normal para sa kanila na bigla na lamang hindi magpakita. Sa halip na siya mismo ang magtungo sa bahay ng dalawa, tumawag si Don sa lokal na pulisya at humiling ng isang welfare check. Pagdating ng mga pulis sa bahay sa Desert Hills, kumatok sila sa pinto ngunit walang sumasagot. Sumilip sila sa bintana. May ilang ilaw na nakabukas ngunit halos madilim ang loob. Hindi rin nila matiyak kung ang sasakyan na nasa driveway ay sa may-ari ng bahay o sa iba. Naghintay sila sandali, muling kumatok at sabay nagsabi na sila mga pulis at naroon upang tingnan kung ayos lang ang lahat. Maya-maya, narinig nila ang deadbolt na binubuksan at bumukas ang pinto papasok. Nasa harapan nila si Ryan. Napansin agad ng mga pulis ang malaking pasa sa kaliwang mata nito at ang hiwa sa kanyang ilong. Tahimik lang si Ryan, walang tanong, walang paliwanag at tinititigan lamang sila. Nilingon ng mga pulis ang loob ng bahay at nakita nila ang isang babaeng nakahiga sa sofa na iniisip nilang si Heather dahil siya at si Ryan ang pakay ng welfare check. Muling napunta ang kanilang atensyon kay Ryan at agad siyang tinanong kung ano ang nangyari sa kanyang mata. Halata ang kanyang pag-iwas at sa halip na malinaw na paliwanag, mahina lamang nitong sinabi na hindi niya alam, na hindi niya rin maipaliwanag kung paano nangyari ang pinsala sa kanyang mata. Hindi masyadong pinagpilitan ng mga pulis ang tanong, ngunit napansin nilang kakaiba ang kilos nito. Kasunod nito, tinanong nila si Ryan kung sino ang babaeng nakahiga at kung si Heather nga ba iyon. Ngunit sa halip na tuwirang sagot, mailap niyang sinabi na natutulog lamang ito. Ipinaliwanag ng mga pulis na naroon sila para sa isang welfare check na ang mismong ama ni Ryan ang humiling na tingnan ang kanilang kalagayan at kailangan nilang gisingin ang babae upang matiyak na maayos ang lahat. Bahagyang nagpakita ng pag-aatubili si Ryan. Tila depensibo, ngunit sa huli ay umurong at pinadaan sila. Paglapit ng mga pulis sa sofa, agad nilang natuklasan na si Heather ay hindi natutulog. Matagal na pala siyang walang buhay. Base sa kondisyon ng katawan, ilang araw na ang nakalipas mula nang siya ay pumanaw at ang sanhi ay isang tama ng bala mula sa ulo. Sa puntong iyon, kaagad na inaresto si Ryan at dinala sa squad car. Wala siyang inilabang puwersa, subalit mariin niyang iginiit na hindi niya alam ang nangyayari at hindi niya alam kung ano ang nangyari kay Heather. Tila lubos na nalilito at walang malinaw na maibigay na paliwanag. Samantala, nanatili siya sa likod ng sasakyan sa loob ng ilang oras habang sunod-sunod na dumating ang mas maraming pulis at paramedics upang ipagpatuloy ang investigasyon at ihanda ang paglilipat sa katawan ni Heather patungo sa morgue. Bandang alas 5 ng madaling araw, ika-26 ng Disyembre, dinala ng pulis si Ryan na noon ay nasa likod pa ng kanilang sasakyan papunta sa himpilan ng pulisya sa Phoenix para sa isang pagtatanong. Ang sumunod na interogasyon ay tumagal ng halos 1 oras at buong naitala sa video. Nagsimula ito ng tila normal. Ngunit hindi nagtagal. Naging kakaiba at puno ng misteryo ang palitan sa pagitan ni Ryan at ng investigador. Sa huli, may isang revelasyon na tiyak na ikakagulat ng sino mang makakarinig nito. Mula sa puntong ito hanggang sa pagtatapos ng ating video ngayon,
Ipapakita namin ang ilang bahagi mula sa aktual na interogasyon. At kapag narinig ninyo ang revelasyon sa huli na siguradong tatatak sa inyo, hinihikayat ko kayong balikan ang mga clip ng interogasyon na ito o kaya'y panoorin ang buong bersyon online. Mas nakakagulat kasi itong mapanood kapag alam ninyo kung ano talaga ang nangyari sa likod ng lahat. Makikita sa video na ito na pagdating ni Ryan sa himpilan, 5:08 ng umaga, ipinasok siya sa isang maliit at payak na silid para sa interogasyon. Nakasuot siya ng puting jumpsuit na tila kasuotan mula sa mga otoridad, walang sapatos, walang medyas at walang posas sa kanyang kamay. Umupo siya sa isang silya sa sulok, katabi ng mesa na may isa pang silya sa kabila. Tahimik lang siya at halos hindi gumagalaw. Maya-maya, napansin ni Ryan na isang pares ng posas na nakakabit sa mesa. Karaniwan, inilalagay iyon ng mga pulis sa taong iniimbestigahan, ngunit sa pagkakataong ito, walang nagsabi sa kanya na kailangan niya itong isuot. Sa kabila nito, sa hindi malamang dahilan, kusa niyang ikinabit ang mga posas sa kanyang kamay. Pagkatapos ay ipinatong niya ang kanyang mga braso sa mesa, isinubsob ang kanyang ulo at nanatili sa ganoong posisyon ng halos 5 minuto. Paminsan-minsan ay maririnig ang mahinang ungol, ngunit sa kabuuan ay nananatiling tahimik ang paligid. Sa isang iglap, mas malakas na ungol ang kanyang binitawan at tumayo na tila aalis. Ngunit agad siyang nahinto dahil sa posas na siya mismo ang nagsuot. Tila nalito siya sandali, ngunit hindi niya na iyon pinansin. Kinuha na lamang niya ang isang blankong papel sa mesa, naupo at tinitigan niya ito ng mabuti. Pagsapit ng 5:17 ng umaga, 9 na minuto mula nang siya ay pumasok, dumating ang isang investigador na kinikilalang si Dalton. Sinabi nitong kailangan nilang kunan ng letrato ang mga paa ni Ryan. Nagpakita ito ng pagkalito, ngunit kalaunan ay sumunod din. Habang nakapatong na ang kanyang mga paa sa mesa, dumating ang isa pang opisyal na may dalang kamera at kit. Sinimulan nila ang halos 10 minutong proseso ng pagkuha ng letrato at pagswab sa kanyang mga paa. Sa buong oras na iyon, ilang beses na tinanong ni Ryan kung maaari siyang umuwi na tila walang kaalam-alam sa bigat ng sitwasyon. Sa tuwing tatanggihan siya ni Dalton, nagpapakita siya ng pagkainis at pagkadismaya na parang batang hindi makuha ang kanyang gusto. Pagsapit ng 5:28, matapos ang proseso, umalis ang ikalawang opisyal at isinara ni Dalton ang pinto. Lumapit siya sa mesa, inilapit ang silya sa tapat ni Ryan at ipinakilala ang kanyang sarili. Nagsimula siyang magtanong ng mga pangunahing impormasyon gaya ng pangalan, petsa ng kapanganakan at iba pa na sinagot naman ni Ryan. Pagkatapos ay tinanong ni Dalton si Ryan kung nauunawaan ba niya kung bakit siya naroon at kung bakit siya iniimbestigahan. Sinabi ni Ryan na hindi niya alam. At sa puntong iyon, nagpasya si Dalton na itigil muna sandali at ipaalam kay Ryan na babasahin niya ang kanyang mga karapatan. Doon nagsimulang maging kakaiba ang kilos ni Ryan. Habang sinasabi ni Dalton na kailangan niyang basahin ang mga karapatang ito, makikita na tila hindi iyon maiproseso ni Ryan at nakatitig lamang siya ng blanko. Napansin ito ni Dalton kaya't sinubukan niyang gawing magaan ang usapan at ipinaliwanag kay Ryan na babasahin niya ang kanyang mga karapatan katulad ng ginagawa sa mga palabas sa telebisyon gaya ng Cops, Law and Order at CSI na ganoon din ang gagawin niya. Idinagdag pa ni Dalton na tiyak na alam ni Ryan ang tinutukoy niya, ngunit sinabi ni Ryan na hindi. Sa puntong iyon, nag-iba ang asal ni Ryan. Hindi na siya ganoon karobotik at nagpakita na ng kaunting depensibong anyo. Pagkaraan, sinabi ni Ryan na nakapanood na siya. Dito napansin ni Dalton na nagsisinungaling si Ryan tungkol sa isang bagay na lubos na walang kabuluhan. Ngunit hindi niya na iyon pinansin at ipinagpatuloy na lamang ang pagbasa ng karapatan. Nang magsimula na ang mga simpleng tanong gaya ng tungkol sa pinakamataas na baitang na natapos niya sa paaralan, umiwas ng tingin si Ryan at sinabi niya na hindi niya iyon maalala. Nang ulitin ang tanong, sinabi niyang hanggang ikalawang baitang lamang ang natapos niya. Dahil dito, pinaghinalaan ni Dalton na isa pa itong kasinungalingan, ngunit muli niya itong binaliwala. Kasunod nito, tinanong siya kung nakakuha ba siya ng GED. Isang tanong na karaniwang ibinibigay sa mga hindi nakapagtapos ng high school. Ngunit sa halip na tuwirang sagot, naging magulo at salungat ang tugon ni Ryan. Sinabi niyang hindi niya alam,
Idinagdag na gusto na niyang umuwi at muling iginiit na hindi siya nakapagtapos. At nang tanungin kung marunong ba siyang magbasa at magsulat, minimal lamang ang naging tugon niya. Lumipat si Dalton sa paksa tungkol kay Heather. Bagaman alam niyang kasintahan ni Ryan si Heather, itinanggi nitong may nobya siya. Nang tanungin kung kilala ba niya si Heather, umamin siyang oo, ngunit maling impormasyon ang ibinigay niya. Mas bata raw ito kaysa sa totoong edad, maling apelyido ang binanggit at sinabing gumagamit ito ng ibang pangalan. Napansin ni Dalton ang mga salungatan sa mga sagot ni Ryan, ngunit pinili muna niyang huwag ituon ang pansin doon. Itinuro ni Dalton ang kapansin-pansing pasa sa kaliwang bahagi ng mukha ni Ryan. What happened to your face? I don't know. You told the officer just a few minutes ago that someone hit you. Do you remember who hit you? I don't know. I think it was Heather. Para kay Dalton na noon ay may hinala ng nasaktan ni Ryan si Heather, ang tugon na ito ay tila isang dituwirang pag-amin. Habang pinipilit ni Dalton na malaman ang detalye ng posibleng komprontasyon, nagpakita ng tila pagkataranta si Ryan. Nagbigay ito ng magkakahiwa-hiwalay at posibleng gawa-gawang impormasyon, kabilang ang tungkol sa iba pang taong umano'y nasa bahay noong gabing iyon. Dahil nagiging magulo ang daloy ng usapan, ibinalik ni Dalton ang focus sa mahalagang punto na may natagpo ang wala ng buhay na babae sa bahay ni Ryan at kailangan niyang malaman ang totoong nangyari. Hey, Ryan? Huh? Huh? There's a dead girl in your living room. She's dead? Yes. Heather? I don't know. I want to know what happened in your house last night. The girl on the couch is dead? I don't know if she's on the couch, she's dead. Nang ipaalam ni Dalton ang tungkol sa presensya ng bangkay, isang bagay na hindi pa niya diretsahang binabanggit kanina, agad na nagpakita si Ryan ng tila tunay na pagkagulat. Noon ay para bang unang beses niyang narinig ang ganoong impormasyon at malinaw ang bigat ng reaksyon sa kanyang mukha. Noon lamang siya yumuko ng bahagya, naging mas alerto at hindi na ganoon kalito. Ang naging reaksyon ni Ryan ay nagbigay ng impresyon na maaaring hindi talaga niya alam ang nangyari kay Heather bago pa iyon ipaalam sa kanya. Dahilan upang maging isang mahalagang sandali ito sa kabuuan ng interogasyon. Matapos magpakita ng tila interes si Ryan, agad siyang bumalik sa kanyang kakaibang kilos. Makalipas lamang ang ilang segundo mula nang magmukha siyang nakikinig ng mabuti, bigla na lang niyang ikinuwento ng detalyado ang sinapit ni Heather kahit na ba para bang ngayon niya lang iyon nalaman. Dahil dito, naging mahirap paniwalaan na mayroon na siyang nakahandang paliwanag para sa isang bagay na kanina lang ay sinabi niyang hindi niya alam. At gaya ng dati, ang mga kwento ay puno ng butas at mga salungatan. Well, these people came over. Richie and his dad. With shoot and arrow, bow and darts. You know what I'm talking about? Yeah. They hit me and her with those. That's it. They hit you and they hit you? Yeah. Now it's Richie that hit you, not Heather? No, Richie and his dad. Richie and his dad. They hit you. Yes. Why? Because they're trying to get their stuff. I don't know why. And they had some kind of bow and arrows? Mm-hmm. They each had 2 revolvers and they didn't let off any shells. Okay, you just said they had bow and arrows. Now they have revolvers? That's what I meant. They had revolvers. They have revolvers. Yes. And then what happened? And then they shot us with those. Ikinuwento umano ni Ryan na may dumating na 2 tao, isang lalaki at ang ama nito na armado raw ng pana at palaso. Ngunit makalipas ang ilang sandali, sinabi niyang baril pala ang gamit. Ipinunto ni Dalton ang magkasalungat na pahayag na iyon. Maya-maya ay binago ni Ryan ang salaysay at sinabing hindi siya binaril kundi si Heather lang at siya ay nilagyan ng tinatawag niyang sleep hold. Nang tanungin kung ano iyon, sinabi niyang hindi niya alam ang ibig sabihin nito. Kalaunan, iniwan ang bersyong iyon at bumalik sa unang kwento na pareho silang binaril. Dahil sa dami ng pabago-bago at kawalan ng lohika sa kanyang mga sagot, nahirapan si Dalton na sundan ang takbo ng usapan. Tell me, you're all over the board here, number one. You're saying bows and arrows, you're saying revolvers, and you're saying some other thing, and
You're saying they shot you in the eye. Okay? They shot you with a revolver in your eye. Yes. And that's Is it. it a BB gun? No, it was a real gun, man. It was just a If they revolver. shot you in the eye with a revolver, you wouldn't be talking to me right now. How do you know? It was most likely you be dead. That's what I thought too, man. I really don't know. So you got shot first, Uh-huh. and what happened? Did you fall to the ground? Yeah, I was trying to get up and I couldn't. I don't Okay. know. And then she got shot? Mm-hmm. What did you do? Nothing. Did you call 911? Uh-uh. Did you see if she was alive? She was sleeping still, and that's it. I just let her sleep. She got shot in the side of the face and you let her sleep? Yes. This does not make sense, Ryan. Nang muli niyang linawin, lumabas na sinasabi ni Ryan na siya ay binaril sa mata gamit ang revolver. Isang bagay na ayon kay Dalton ay halos imposibleng makaligtas ang sinuman. Naging mas magulo pa nang sabihin ni Ryan na matapos siyang tamaan, sinubukan niyang bumangon ngunit hindi niya magawa. Samantala, si Heather daw ay natamaan din sa mukha ngunit pinabayaan na lang siyang matulog. Sa puntong iyon, hindi na nakapagpigil si Dalton at diretsahang inakusahan si Ryan na siya ang may kagagawan sa pagkasawi ni Heather. Patuloy pa ring itinatanggi ni Ryan at nanatiling magulo at salungat ang kanyang mga sagot. At makalipas ang halos 45 minuto ng interogasyon, napansin ni Dalton ang kakaiba sa mukha ni Ryan. Let me see your nose. Come on, put your legs down. Put your legs down. Bring your face closer. Oh, my head hurts. Okay. Yeah, be right back. Pinapalapit niya ito at doon niya nakita ang 4 na tila sugat ng bala sa mukha at ulo. Si Ryan ay walang nagawang krimen. Isa rin siyang biktima tulad ni Heather, ngunit sa hindi inaasang pagkakataon, nakaligtas siya sa pag-atake. Lumalabas sa investigasyon na noong ika-23 ng Disyembre, 2 araw bago ang welfare check, sinubukan ng 2 lalaki na pasukin ang bahay ni Ryan at Heather. Ang mga ito ay sina Richie Carver, 23 taong gulang at ang kanyang 54 na anyos na ama na si Larry Carver. Sila rin ang parehong mga pangalan na nabanggit ni Ryan sa kanyang interogasyon. Nandoon sila dahil sa alitan na nangyari mahigit 1 buwan bago ang insidente. Noon, pansamantalang nakatira si Richie sa bahay ni Ryan at Heather. Ngunit nagsimula unong manligaw si Richie kay Heather, bagay na sinabi ni Heather kay Ryan. Dahil dito, labis na nagalit si Ryan at nauwi iyon sa matinding alitan sa pagitan nila. Sa huli, pinaalis ni Ryan si Richie sa kanilang bahay. Lubos naman na ikinagalit at ikinahiya ni Richie ang pangyayaring iyon, kaya't agad siyang nagsimulang magplano ng paghihiganti. At noong ika-23 ng Disyembre, nagtungo siya at ang kanyang ama upang isakatuparan ang plano. Nang makarating ang ama sa likod ng bahay ni Ryan at Heather, nakita sila ni Ryan mula sa glass door malapit sa kanilang kusina. Agad siyang tumakbo upang pigilan silang makapasok. Ngunit nagawa ni Richie at Larry na bahagyang mabuksan ang pinto. At mula roon, ipinasok ni Richie ang kanyang kamay na may hawak na baril at binaril si Ryan ng 2 beses sa mukha ng malapitan. Ang unang bala ay pumasok sa kanyang ilong at lumabas sa kabilang panig nito. Pagkatapos, muling pumasok ang bala sa kanyang ulo, tumama sa kaliwang mata at tuluyang naipit sa loob ng kanyang utak. Kasama nito, 6 na piraso ng kanyang bungo ay nabasag dahil sa tama ng bala na pumasok sa kanyang utak. Samantala, ang ikalawang bala ay tumama naman sa gilid ng kanyang ulo. Hindi iyon tuluyang tumagos sa kanyang bungo ngunit nabasag pa rin ang ilang bahagi nito. Sa puntong iyon, bumagsak si Ryan at nawalan ng malay. Dahil dito, inakala ng mga salarin na siya ay patay na. Naipasok ng mag-ama ang kanilang buong katawan sa loob ng bahay. Nilampasan nila ang nakahandusay na katawan ni Ryan at nagtungo sa sala kung saan natagpuan nila si Heather na nakaupo at nanginginig sa sofa. Walang pag-aalinlangan,
Agad na nilapitan ni Richie si Heather, tinutukan siya sa ulo at pinaputukan ng isang beses. Matapos bumagsak si Heather, nagnakaw ang dalawang lalaki ng ilang gamit sa bahay bago tuluyang tumakas. Kalaunan, nahuli rin sila at parehong sinintensyahan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Pinaniniwalaang agad na namatay si Heather sa tama ng bala, ngunit si Ryan ay hindi. Makalipas ang ilang oras, nagising si Ryan bagamat may matinding pinsala na sa kanyang utak. Hindi niya lubos na nauunawaan ang nangyari. Nang makita niya si Heather na nakahiga pa rin sa sofa, inisip niyang natutulog lamang ito kaya't bumalik siya sa kanyang silid tulugan at natulog din. Pagsapit ng umaga, muling nagising si Ryan ngunit wala pa ring malinaw na pag-unawa sa sitwasyon. Ginugol niya ang araw ng ika-24 ng Disyembre sa paglalakad sa kanilang bahay habang si Heather ay nananatiling nakahandusay sa sofa. Sa kanyang isipan, akala niya natutulog lamang ito kaya't ng gabing iyon, bumalik siya sa kanyang silid upang matulog. Kinabukasan, sa mismong araw ng Pasko, ika-25 ng Disyembre, muling bumangon si Ryan at muling ginugol ang maghapon sa paglalakad-lakad sa loob ng kanilang bahay. Ang buong oras na iyon ay katabi niya si Heather na pinaniniwalaan pa rin niyang natutulog lamang kahit na ito ay wala ng buhay. Hanggang sa wakas ay may tumawag para sa welfare check. Dumating ang mga pulis at sa unang tingin kay Ryan, agad nilang ipinagpalagay na siya ang pumatay kay Heather. Ang maling hinalang iyon ang nakaapekto sa paraan ng kanilang pagtrato sa kanya. Kung naniwala sana silang biktima siya, agad siyang nadala sa ospital para sa agarang lunas sa sugat sa kanyang mukha. Ngunit dahil sa kanilang maling palagay, naisip nilang ang pasa at sugat ay mula sa paglaban ni Heather. Dahil dito, hindi siya nabigyan ng medical na atensyon. Sa halip, inilagay siya sa police car sa tapat ng bahay at pinaupo roon ng 6 na oras. Sa panahong iyon, bawat segundo ay nagdulot ng hindi na maibabalik na pinsala sa kanyang utak dahil sa patuloy na pagdurugo sa loob ng kanyang ulo. Sa halip na dalhin siya agad sa ospital, dinala pa siya sa himpilan ng pulisya. Doon, imbis na gamutin, muli siyang inimbestigahan ng halos 2 oras. Sa kabila ng 4 na butas ng bala sa kanyang mukha, tila walang nakapansin o sineryoso ang kanyang kalagayan. At sa bawat segundo ng interogasyon, lalo lamang nasisira ang kanyang utak. Sa huli, napansin ni Dalton ang kakaibang itsura ng kanyang mukha. Huminto siya sa pagtuon sa mga sagot ni Ryan at nakitang may butas sa kanyang ilong na hindi pangkaraniwan. Doon niya naisip na baka isang pagkakamali ang nagawa, kaya't agad siyang tumawag ng ambulansya. Hi guys. Hey guys. Captain, you're not gonna believe this one. I can't believe it either. You're right. I've already heard the story. I can't believe it. This is just my observations that this might be an entrance, this might be an exit, this might be into his eye. And he's acting like he has a serious head injury, which would make sense. Habang naghihintay, binanggit ng isang opisyal na mahirap paniwalaan ang kanyang nasaksihan. Gayunpaman, ayon sa kanyang obserbasyon, ang mga butas na nakita sa mukha ni Ryan ay maaaring mga pasukan at labasan ng bala at malinaw din sa kanyang kilos na mayroon siyang malubhang pinsala sa ulo. Mabilis na dinala si Ryan sa ospital at sumailalim siya sa agarang operasyon na nagligtas sa kanyang buhay. Ngunit kapalit nito ay napakalaki ng nawala sa kanya. Kinakailangang tanggalin ang malaking bahagi ng kanyang utak at ang parehong mata. Sa ibang ulat, isa lamang ang natanggal. Ngunit malino na pagkatapos ng operasyon, hindi na naging independent si Ryan. Dahil sa matinding pinsala, hindi na niya kayang alagaan ang kanyang sarili. Bumalik siya sa mga poder ng kanyang mga magulang na nagsilbing full-time na tagapag-alaga niya. 10 taon makalipas, pumanaw si Ryan dahil sa seizure na direktang resulta ng mga pinsalang natamo noong gabing iyon, na lalo pang pinalala ng kawalan ng agarang lunas sa unang 8 oras matapos siyang matagpuan ng mga pulis. Nang lumabas sa publiko ang maling paghawak ng Phoenix Police Department sa kaso, nagsagawa sila ng internal investigation. Ngunit wala ni isang opisyal ang pinanagot kahit nasa publiko man lang. Para sa pamilya ni Ryan, mayroon silang opsyon na magsampa ng kaso laban sa pulisya, ngunit pinili nilang huwag na lamang. Ang tanging sinabi nila ay nais na lamang nilang maibalik sa kanila ang kanilang anak
at kahit anong demanda ay hindi na iyon maibibigay sa kanila. At ito ang katapusan ng kwento ni Ryan Waller, isang biktima ng malupit na karahasan at pagkukulang ng sistema. Kung nais ninyong mas maunawaan ang mga ganitong kaso at mga kwento ng totoong buhay na puno ng misteryo at katarungan, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel at pindutin ang bell icon para sa mga susunod na kwento. Ibahagi rin ang inyong opinyon sa comment section. Ano sa tingin ninyo ang maaaring matutunan natin mula sa trahedyang ito? Maraming salamat sa panonood at mag-ingat sa inyong paligid.